Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ba'd, assalamualaikum at magandang hapon po sa inyong lahat. Ang paksa po na aming pag-usapan ng ating pumutihing na mahusay na mga ngaral ng Seventh-day Adventist ay ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Pero bago po lahat ng yan, gusto ko muna po ibigay sa inyo kung ano po ang aming paniniwala. Nang sa ganun po ay magkaroon po ng magandang usapin at hindi magkaroon malayo. Ito po ang sinasabi ng aming paniniwala. Ibigay ko muna po sa inyo ang original nito. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima ursila ilayka wa ma ursila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu al-azim. Huwag po kayo mag-alala, tatagulogin ko yan. Pananagutan ko lang po yan. Ang sabi po ng aming paniniwala na siyang mensahe po ng dakilang tagapaglikha ay ganito. Napo. Katotohanan, ang pananampalataya ay walang pag-alinlangan. Ang paniniwala sa kasulatan na mensahe ng Diyos dapat ay walang pag-alinlangan sa puso at sa isipan. Ang tagumpay sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay ay ang paniniwala na meron lamang iisang Diyos. Ang pagdarasan na itinuro ng mga propeta. Ang paniniwala sa mga propeta. Ang paniniwala sa kabilang buhay. At ang paniniwala sa lahat ng mga revelasyon na ipinadala ng Diyos sa sanglibutan. Kasama na roon ang revelasyong ipinadala kay Moses, Injil, Torah, ang revelasyong ipinadala kay sa Kristo, ang Ebanghelyo o Injil, na tinatawag na bagong tipan, yung isa naman ay lumang tipan. At ang sabi, ito ang tagumpay. So, para malaman ang aming mga kabayan, wala po kami nire-reject na revelasyon ng Diyos. Lahat ay aming tinatanggap at pinaniniwalaan. At handa namin itong sundin. Yun po ang aming paniniwala. Ano po? Imbak sa usapin po ito ay kung kami ba'y tatanong, naniniwala po ba kami sa Biblia? Well, patungkol po naman sa Biblia, ano po? Ano po ang aming paniniwala? Ito po ang aming paniniwala patungkol sa Biblia. Una, alam ni first, kasi ako po, sa usapin ko ito talagang underdog po ako eh. Alam niyo kung bakit ako underdog? Hindi ko po alam kasi kung anong Biblia po ang pag-uusapan namin ng aming buting Pastor Absalom. Dahil bakit? Naguguluhan po ako sa Biblia. Bakit ako naguguluhan? Anong Biblia po ba ang dapat namin pag-usapan ni Pastor Jose Absalom? Sana sagutin niya mamaya. Ano po? Nahihirapan po ako sa usaping ito. Una, alin Biblia po ba ang dapat namin talakayin ng butihing pastor? Ano po? Ito po ba ang Biblia na ito na tinatawag na Holy Bible na New International Version? Version? Ano po? O itong Biblia na ito na tinatawag na the Living Bible, the Way? Ano po? Yan. Okay? Biblia din po ito, the way, pero Biblia ang laman. Ito po ba, Pastor? Yung Holy Bible o the Holy Bible, New Century Edition? Ano po? O New Century Version? Ano po? O baka naman ito po, Good News Bible.
Ano po? Today, English version. Alin ba talaga? Baka naman ito, Men's Devotional Bible. Men's, para sa lalaki. Ano po? Hindi pwede para sa babae ko kasi men's eh. Men's. Pang lalaki lang. Men's. Ano po? Ako'y nagulat eh. Pwede pang lalaki. Meron po palang Biblia para sa lalaki lang. Ano po? Hindi pwede dito ang babae. Kasi men's. Baka naman ito. Huy, talaga po, underdog ako eh. Ito po. Holy Bible, American Standard Version with, Nelson, ang publishing nito. Siguro ito, New Living Translation, Holy Bible din po ito. Ano po? Siguro ito, Revised Standard Version. Yan. Baka naman ito, Good News Bible. Yan. Ano po? Yan. Siguro baka ito. Ano ba ito? Holy Bible. Ayun, American. American. Yan. Bible din po yan. Yan, Holy Bible. Siguro baka ito naman. Holy Bible. Yung kanina, Revised Standard Version. Ito naman, New Revised Standard Version. Ni-revise na, another new revision na naman. Kaya, New Revised Standard Version. Baka naman ito. Ito, wala ito dito sa lahat ng yan. Ito, pinakamatanda kong Biblia. Holy Name Bible. Wala sila yan. Holy Name. Bakit? Ano kayo bakit ito sa lahat? Wala yung pangalan Jesus Christ dito. Pero Bible din ito. Wala yung pangalan Jesus Christ. Pero Bible. Yan. Baka yan. Ito. Ano po? Holy Bible. Yan. Yung King James, binanggit kanina ni Pastor. Ito yun. Pero iba po ang laman ito doon. Yan. Siguro ito. Holy Bible, New International Version. Yan. O kaya ito siguro, baka ito naman sinasabi, New World Translation of the Holy Scripture. Bible din po ito, na kung saan ay Biblia naman ng mga saksing Jehovah lang. Ano po? Baka ito. Kasi kaiba po ang laman ito doon. Yan. Ito, Bible din ito. The Promise. Pero Bible, iba ang laman ito doon. Yan. Siguro ito, baka ito. Siguro ito. Ang Biblia, Magandang Balita Biblia, na may imprimatur ni Jaime Cambilansin. Baka ito. Ano kinaibahan ito? Doon. Ito, 73 books. Yung iba dyan, 66 lang ang laman. Ito, 73 na aklat. Ito siguro. Ano po? Biblia ng Katoliko po ito. Baka ito nga. May Bible mo pala. Eto, another na naman, tinuturing din itong Biblia. Kaya lang, Biblia naman ito ng mga Mormon. Ano po? Ang aklat ni Mormon, isa pang tipan. Isa pang Biblia. O, tipan. Yeso Cristo. Yan, baka yan po, no? Yan. Baka ito. The Holy Bible. Iba naman ito. Ano? Bakit ito? Iba naman ito. Sa lahat. Nakalagay. Revised Standard Version. Catholic Edition. Yan. Magkaiba po yan. Yan. Oops. Siguro baka ito. Ang Biblia. No? Ito naman ginagamit nila. Soriano, ng mga Iglesia ni Cristo, madalas nilang gamitin ito. Ang Biblia. Yan. So, mamaya pakisagot lang po sana ni Ginoong Pastor Jose Absalon kung alin dito kasi po nahihirapan ako. Alam niyo kung bakit? Kung alin dito talaga ang salita ng Diyos na tinutukoy niya. Dahil para makakonsentrate po ako dito kung alin dito. Dahil mahihirapan naman po ako masyado kung agrabyado. Hindi ko alam dito kung alin dito ang Biblia tinutukoy niya na salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Pag pumikap ako na isang Bible dito, iba to sa laman ng iba. Magkakakontra po sila eh. Kaya nga version eh. Iba-iba ng version. Iba-iba ang laman.